Ipirma ang Estados Unidos ng Memorandum of Understanding kasama ang Iran ngayon. Isang 60 araw na online na kasunduan. Walang seremonya, may bersyon sa Ingles, Arabe at Persyano. Kung nais ng mga Persyano pumirma, una kong naisip, ano bang ginagawa ni Trump? Saan ba niya gustong dalhin ang sigalot na ito? Bakit niya sinasabi ang isang bagay tapos sinasalungat niya rin? Kailan niya maunawaan o naunawaan ba niya na niloloko lang siya ng mga Iranian? Sino ba sa tingin niya ang pinaglalaruan niya? Ano? Ano ba yan? Nagkakamot din kami ng ulo noong kalagitnaan na nakaraang linggo. Iyan mismo ang iniisip namin. May nakahanda akong podcast na naitala at na-edit noong nakaraang linggo na bala kong ilabas noong Biyernes na may ganitong tanong. Alam kong marami sa inyo ang nalilito rin, lalo na matapos ang mga nangyari noong nakaraang linggo at sa muling pagbabago ng mga pangyayari. Akala ko alam ko na ang sagot, pero nagulat ako nang bumangga ang realidad sa lahat ng prediksyon at komentaryong narinig nitong mga linggo. Ano ang hindi nasabi sa atin? Hindi maglalakas loob si Trump na atakihin ang Iran. Hindi rin maglalakas loob si Netanyahu na atakihin ang Iran. Pipigilan ng mga konsiderasyong politikal ang lahat. Malapit na ang World Cup at nakatutok ang buong mundo. Pagkatapos, may twist. Umatake ang Israel at Estados Unidos. At hindi lang basta pag-atake, kundi isang malinaw at hindi mapagkakamalang mensahe. Kung walang kasunduan, tuloy ang pressure at atake. Pero pagkatapos, nagbago na naman ang lahat. Itinigil ni Trump ang pag-atake. Nagsimula ang World Cup Huwebes ng gabi. Biyernes na, panibagong laro na naman. Malapit na silang magkasundo. Pagkatapos, naglabas daw ng mga detalye ang Iran. Napakamot na naman kami ng ulo. Akala ng Iran, kilala na nila si Trump. Malaking pagkakamali ito. Kailangan na niyang mamili ngayon. Naiwan akong nag-iisip kung ano ang punto ng episode na ito. Nitong weekend, bumalik ako sa orihinal kong iniisip. Sige lahat, mag-pause muna tayo at huminga ng malalim. Hindi mo kailangan ng mask para mapigilan ang pagkalat ng TDS. Ang kailangan mo lang ay gamitin ang utak mo. Araw-araw nagbabago ang mga pangyayari sa gitnang silangan, lalo na ang sitwasyon sa Iran. At base sa alam natin, ang tatak na estilo ni Pangulong Trump ay sinadyang hindi mahulaan. Tawagin mo itong ginagawang sandata, ang pagiging hindi mahulaan. Ginagawa niyang sandata ang kalituhan. Iniiwan ni Trump ang lahat, pati ang pinakatapat niyang mga taga-suporta, na lubos na walang alam at hinuhulaan ang susunod niyang hakbang. Kaya dahil ganyan siya, pinananatili niyang nasa matinding paranoia na halos maparalisa ang rehimen ng Iran. Paano gumagana ito? Ipapaliwanag ko pa yan mamaya. Marami pang tanong tungkol sa mga nangyari at kung saan patungo ito. Ang pagtutok sa walang katapusang pagtatangkang magdaos ng pag-uusap at ang patuloy na pagsisikap na makipagnegosasyon sa rehimen ng Iran ay biglang natigil. Binigyan sila ni Pangulong Trump ng pagkakataon at sa wakas ay nagpa siyang magpadala ng mensahe. Pwede natin gawin ito sa paraang ko o sa paraang maiintindihan mo. Para maintindihan bakit ito nangyayari, kailangan nating tingnan paano gumagalaw ang Iran. Maingat na pinag-aaralan ng mga Iranian ang kanilang mga karibal. Nadidiskubre nila ang kahinaan at nararamdaman ang pag-aalinlangan. Alam na alam din nila kung paano tukuyin ang kaibahan ng totoong banta at ng bantang para lang mapabalita. Naramdaman ng mga Iranian na sa kabila ng matapang na pahayag ng Amerika, nais nitong umiwas sa digmaan, bumalik sa negosasyon at ayusin ang kasunduan anuman ang mangyari. Kapag iyon ang palihim na mensaheng paulit-ulit nilang naririnig, gumagawa sila ng sarili nilang konklusyon. Sa rehiyong ito, kasing halaga ng tunay na kapangyarihan ang tingin ng iba sa kakayahang pumigil. Kapag naniwala ang kalaban na gusto mong makipagkasundo, kahit ano ang kapalit, paulit-ulit niyan susubukin kung hanggang saan ka lang. Madali lang ang aral dito. Tingnan mo ang Israel. Sinubukan ng Iran ang Israel. Matapos ang mga atake noong Lunes, kitang mas kinatatakutan ng Iran ang Israel kaysa Estados Unidos. Alam nilang malupit ang ganti ng Israel kapag inatake nila ang Israel. Alam ng mga Iranian na seryosong ipinatutupad ng Israel ang mga itinatakda nitong pulang linya. Ganyan na tayo ngayon. Hindi ganyan dati. Nagbago ito 1 taon na ang nakalipas. Naiintindihan na nila ngayon ang pag-iisip ng mga Israeli. Alam nilang kapag desidido kami at wala nang mapuntahan, mabilis at walang kompromiso ang aming tugon, mapaminsala para sa kanila. Naranasan na nila yan.
Pagkatapos ng pag-atake ng Amerika noong Miyerkules, pinaputukan ng Iran ang lahat ng bansang Arabo at base ng Amerika sa rehiyon, pero walang isang misil na pinaputok nila sa Israel. Tahimik talaga dito sa Israel. Seryoso. Habang nagmamaneho ako papuntang Galilee Israel Radio sa Jerusalem para sa maaga kong programa noon Huwebes. Bukod sa mga ulat ng kaguluhan sa malinaw na kalangitan sa abot tanaw sa Jordan, nakita ko ang jet stream vapor o usok ng mga misil na nasabat. Alam na namin kung paano makilala ang mga iyon pagkatapos ng 2 taon at kalahating digmaan dito. Habang magulo sa paligid, nagkaroon kami ng maganda at tahimik na araw. Paulit-ulit naming inatake ang Hezbollah at ang Iran na buong linggo'y iginigiit na iugnay ang pag-uusap sa Estados Unidos sa mga kaganapan sa Lebanon ay paulit-ulit lang na nagbulag-bulagan at hindi pinansin ang nangyayari rito. May 3 malinaw na estratehikong layunin ang Iran sa huling round. Bumuo ng bagong balanse na pumapayag sa Hezbollah magpaputok sa Israel nang walang ganti mula sa Israel sa Tahrir District ng Beirut. Pangalawa, isa pang balanse kung saan pwedeng direktang atakihin ng Iran ng Israel nang hindi agad tinutugunan ng Israel. Pangatlo, sinubukan nitong pag-awayin ng Israel at Estados Unidos, lalo na sina Netanyahu at Pangulong Trump. Ngunit lumabas sa mga sumunod na araw na nabigo ang Iran sa lahat ng layunin. Tinamaan ng Israel ang dahiye na nagpapatunay na walang immunity ang Hezbollah at walang lugar na nagiging ligtas na kanlungan kahit pa doon nagtatago ang Hezbollah. Tumugon ng Israel sa pag-atake ng Iran sa pamamagitan ng direktang aksyon. Ipinapakita na hindi pwedeng umatake ang Tehran sa teritoryo ng Israel nang walang kapalit. Sa halip na hidwaan sa pagitan ng Israel at Washington, nakita natin ang koordinasyon, komunikasyon at pagkakaintindihan sa sitwasyon, hindi ang krisis na gustong likhay ng Tehran. Tinangkang baguhin ng Iran ang mga patakaran, ngunit nabigo ang lahat ng bagong equation nila noong nakaraang linggo. Kawili-wiling pansinin, may nakakatawang bahagi sa mga kaganapan na yung linggo sa Iran, isang geopolitical na kabalintunaan na lumitaw sa pag-atake ng Israel laban sa Iran. Sa panahon ng kamakailang tigil putukan, nag-shopping ng todo ang Iran. Gumastos ito ng bilyon-bilyong dolyar para bumili ng mga makabagong sistemang depensa laban sa sasakyang panghimpapawid mula China. Ang China ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo at kilala sa mga high-tech na kagamitang militar. Maraming magsasabi na ang mga sistema ng China ay tunay na next-generation radar at missile defense systems at walang kapintasan ng mga ito. Dumating ang Israeli Air Force ngayong linggo at sa 3 oras, ginawang umuusok na tambak ng scrap metal ng ating mga piloto ang bilyon-bilyong dolyar na high-end na elektronikong Chino. Sa madaling sabi, basurang metal lang ito. Malamang hindi pa natatanggap ng Iran ang unang invoice mula Beijing, tapos na agad ang warranty ng produkto. Isa itong 1-star na review ng produkto sa pandaigdigang entablado. Hindi lang military hardware ang nawala sa China. Wala na talaga silang customer service. Kung ako ang mga ayatollah, tiyak na desperado akong hahanap ng return policy, pero malas nila walang refund sa nasusunog na bakal. Kung isasantabi ang pangumutya, para sa laging nagtatanong kung ano ang napapala ng USA sa relasyon nito sa Israel, ayan ang sagot. Kumikita ng bilyon-bilyon ang industriya ng armas ng Amerika dahil pinapatunayan ng Israel ang kahalagahan nito. Ang mga kumpanyang yan ay sa US nagbabayad ng buwis, hindi sa atin. Wala pang opisyal na detalye ng Memorandum of Understanding at hindi pa rin alam kung sino ang autorisadong pumirma rito sa Iran. May muha ng Yumaong Khomeini ang larawang idinagdag ko rito. Alam ko yan. Dahil dito, hindi natin tiyak kung sino ang may autoridad sa Iran. Kung tama ang ulat, pansamantala lang ang 60 araw na kasunduan. Seguridad sa langis at agarang tigil putukan, habang ang nuclear na issue ay ipagpapaliban muna sa negosasyon hanggang matapos ang World Cup. Ilang analyst ang tingin dito ay pansamantalang tagumpay sa diplomasya, pero sabi ng iba, pinapaliban lang ito ang desisyon sa pinakamahalagang issue. At nakita na natin ito dati. Sinabi pa nga ni Trump na wala talagang tinatawag na pakikitungo ng tapat sa mga opisyal ng Iran. Kinondena niya ang tangkang pag-atake ng drone sa mga barkong Indian na paalis sa kipot ng Hormuz at sinabi niyang hindi katanggap-tanggap ito. Hinihikayat niya ang Iran na ayusin agad ang kanilang kilos. Kaya naghihintay tayo ng anunsyo. Batay sa nalaman ngayong umaga, naniniwala ang Israeli analyst na si Rafi Haddad na ang kasalukuyang hakbang ay hindi isang kompromisong kasunduan, kundi isang koordinadong estratehiya sa pagitan ni Trump at Netanyahu.
Ayon kay Haddad, sila ay nagtutulungan ng buo upang ihanda ang sitwasyon para sa isang sagupaan sa ilalim ng mga kondisyon na nagpapahina sa Iran at nagpapawalang bisa sa kakayahan nitong tumugon. Tingin niya, patibong ito para sa Iran. Unang hakbang ay paglilinis ng kipot ng Hormuz mula sa mina at oil tanker. Madudulot ito ng pagbaba ng presyo ng langis at aalisan ang Iran ng pagunahing barahan nito sa ekonomiyang panggigipit. Pagkatapos ng World Cup sa ikalawang yugto, inaasahang maglalatad ang Estados Unidos ng mahigpit na nuclear na kahilingan sa Iran na alam nilang tatanggihan. Kapag malinis na ang kipot at hindi na kontrolado ng presyo ng langis ang mundo, mas tataas ang kakayahan ng Amerika at Israel na kumilos laban sa mga pasilidad nuklear ng Iran. Sabi ni Haddad, nauunawaan na ng Iran na ito ay bitag, kaya nagdadalawang isip silang kumirma dahil kapag nakaalis ang mga tanker, sila na ang susunod na target. Ano naman ang papel ng Israel dito? Nag-usap sina Trump at Netanyahu noong Huwebes ng gabi. Nilinaw ng Israel na hindi kasali ang Israel sa Memorandum of Understanding. Nagpasalamat ang punong ministro kay Pangulong Trump sa pangakong isasama sa kasunduan ang pagtanggal ng enriched material, pagbuwag ng mga pasilidad ng enrichment, limitasyon sa paggawa ng missile, at pagtigil ang suporta ng Iran sa mga proxy nitong terorista. Noong Biyernes, malinaw na sinabi ni Netanyahu, at inuulit ko, habang ako ang punong ministro ng Israel, hindi magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Sa paggawa nito, inuulit niya ang matagal na niyang ipinaglalaban sa loob ng mga dekada. Naglalaro siya ng isang napakaingat at masalimuot na larong estratehiko. Mahalaga ang sinabi ni Netanyahu, lalo na matapos ang panayam ni Pangalawang Pangulo J.D. Vance ngayong linggo, kung saan nilinaw niya ang dalawang punto. Si Netanyahu, ibig sabihin ay ang Israel, ay naging mabuting katuwang at magpapatuloy ang pagtutulungan natin. Binigyang diin din niya na kung magkaiba ang interes, susundin ng Estados Unidos ang pinakamabuting interes ng bansa. Tiyak. At gano'n naman talaga dapat. Gagawin din natin ito, tulad ng 1 taon sa Operation Rising Lion, nang winasak natin ang depensa ng Iran at tinamaan ang kakayahan nilang umatake sa Israel. Pinatay natin si Ayatollah at lahat ng mga pinuno ng Iran na matagal nang nanawagan ng ating kamatayan. Ginawa natin ito mag-isa sa loob ng 10 araw. Baka ito rin ang gawin natin sa hinaharap. Ngayong tapos na ang mga nangyari, tingnan na natin ang huling bahagi ng palaisipan. Ano bang ginagawa ni Donald Trump dito? Tulad ng sinabi ko, wala talagang nakakaalam sa atin. At baka iyon na ang punto. Si Trump ay dalubhasa sa pagiging sinadyang malabo, sadyang mapanlinlang, at lubos na magkakasalungat mula sa isang post sa social media hanggang sa susunod mula sa isang pahayag sa press hanggang sa kasunod. Alam na alam niya kung paano pukawin ng media at panatilihin silang nakatutok sa kung ano ang gusto niyang pagtuunan nila ng pansin. Mantetweet siya ng isang bagay, tapos iba naman ang ikokomento niya. Magbibigay siya ng pahayag, pero iba ang sasabihin ng press secretary niya. Iba ang sinasabi niya sa phone summit, iba rin ang pahayag ng kalihim ng estado sa cable news, at magkaiba pa sa aktual na kilos niya. Gaya ng sabi ko, umaabot sa puntong pati pinakatapat niyang taga-suporta ay napapakamot na lang ng ulo, iniisip ang tunay niyang intensyon. Sa labas ng Estados Unidos, pinakamalalaking tagahanga ni Trump ang mga Israeli. Isipin ang estratehikong halaga nito. Kung tayo nga ay nalilito na habang nanonood lang sa gilid, isipin mo na lang kung gaano kagulo at takot ang nararamdaman ng mga Iranian na yon habang sinusubukan nilang hulaan ang susunod niyang galaw. Ang mga nag-imbento ng chess ay ngayon ay naglalaro laban sa multo sa chessboard. Si Trump ay matagal na niyang nilalaro ang sarili niyang laro. Nagbubukas ito ng mga posibilidad kung paano matatalo ang rehimeng ito nang hindi nagpapaputok ng bala ang US. Una, suriin natin ang heograpiya nila. Malaki at malawak ang Iran. May mga bulong-bulungan at ulat na sa paglipas ng mga taon, tahimik na nagtayo ang Israel ng mga nakatagong operational base at tactical na paliparan sa pinakaloob-loob ng mga liblib at hindi nababantayang bahagi ng Iran na hindi namamalayan ng mismong rehimen. Kailangang mag-alala ang Tehran gabi-gabi kung nasa loob na ba ng kanilang bansa ang banta. Pangalawa, tingnan natin ang tiyempo ni Trump. Baka sinusuri niya ang malalaking paparating na kaganapan sa Amerika. Ang paglalaro ni Ronaldo at Messi sa World Cup, ang ika-250 anibersaryo ng kalayaan ng Estados Unidos at nalalapit na midterm elections. Maaring nagpasya siyang huwag munang isama ang magulong digmaan sa plano.
Magpadala ng mensahe isang araw bago ang laro nang hindi kailangang manatili ng matagal ang US forces. Nung una kong i-record ang palabas, naisip ko, paano kung ang laro niya ay isang psikolohikal na pangmatagalang estratehiya? Ngayon, kumbinsido na akong ganun nga ang ginagawa niya. Sinadya niyang iparamdam sa Iran na parang nakakalusot sila sa mga paglabag, hinahayaan silang magyabang sa estratehikong tagumpay at niloloko sila para isipin na naloloko nila ang Estados Unidos. Habang nadiriwang ang mga Iranian ng peking tagumpay at iniisip na pinatatagal lang nila ang laban, ang totoo, ang matinding parusang pang-ekonomiya at paghihigpit sa Strait of Hormuz, ang tahimik na pumapatay sa kanilang ekonomiya. Baka naniniwala si Trump na kung patuloy niyang gagawing abala, kampante at nalilito ang mga ito, babagsak ang rehimen mula sa loob. Iyon ba talaga ang plano niya? Hindi natin masabi ng sigurado. Pero sa larangan ng geopolitical na digmaan, ang panatilihing bulag ang iyong kalaban sa tunay mong mga intensyon, iyon ang tunay na pagpapakitang gilas. Isang mahalagang punto, ganito yon. Si Trump ang presidente ng Estados Unidos. Nakatuon siya sa interes ng Amerika. Ang Estados Unidos ay isang superpower, kung hindi man ang pinakamakapangyarihan sa mundo. Gumagawa siya ng paraan para mapanatili yon. Ang Israel ay matatag at determinado. Ang galing natin sa militar ay dahil sa isang simpleng katotohanan. Ang laban natin ay para sa pag-iral natin. Para sa atin, ito ay usapin ng kaligtasan. Ang paggalang natin sa Estados Unidos ay bunga ng pasasalamat sa kanilang suporta at ng magkatulad naming mga pagpapahalaga. Sa huli, kapag ang mga sinumpaang kaaway nating pinamumunuan ng mamamatay tao at panatikong doktrinang panrelihiyon ay nananawagan ng ating paglipol at nangangakong gagawin ito, sineseryoso natin. Gagawin natin ang kailangan kung kailan dapat para alisin ang panganib na yon. Matalino para sa mga tao sa kanluran, sa Europa man, Australia o Estados Unidos, na tandaan na hayagan sinasabi ng ating mga kaaway ang plano nila laban sa inyo. Ginagawa na nila ito sa ibang paraan. Isang mabagal at tuloy-tuloy na pananakop. Nakakakahiya talaga na habang ang banta sa ating kanduraning sibilisasyon ay hindi lang nasa pintuan, kundi nasa kalsada nyo na. Maraming politiko sa kaliwa ang aktibong kakampi ng malupit at mamamatay taong kaaway. Kahit tingnan mo pa sa Estados Unidos o dito mismo sa Israel, pinayagan ng mga karibal sa politika na mangibabaw ang kanilang pangkamuhi sa kalabang lokal kaysa sa tanging bagay na tunay na mahalaga para sa ikabubuti ng kanilang mga bansa. Ganap na tagumpay. Mas mahalaga sa kanila talunin ang kalaban sa politika kaysa sa tagumpay ng bansa. At ang institusyong dapat pumuna sa kanila ay bumagsak na. Noon, ang media ang maasahan tagapagbantay na nagpapanagot sa mga politiko at pumipigil sa pinakamasasama nilang udyok. Wala na ang bantay na yon. Hayagang hinahayaan ng mga modernong mamamahayag na dungisan ng sarili nilang pampulitikang pagkiling ang kanilang pagbabalita at talikuran ang kanilang tungkulin. Sa halip na pag-isahin ng mga bansa sa kanluran upang mapanatili ang ating kolektibong kalayaan at kasarinlan, sila pa mismo ang gumagawa ng pagkakabahabahagi. Pinapalala nila ang pagkakabahabahagi, hinahati ang lipunan at pinapalambot ang ating determinasyon sa panahong dapat tayong magsama-sama bilang matatag na hanay. Una, uunahin muna nilang usigin ang mga taong Sabado. Pagkatapos, uusigin naman nila ang mga taong Linggo. Hindi nila kapareho ang ating mga pagpapahalaga. Siguradong wala silang pakialam sa mga pagkakaibang mahalaga sa atin. Para sa kanila, pare-pareho lang tayo. Ang mga kufur, mga hindi naniniwala ay dapat lipulin. Kaya panahon na para tayong mga hindi naniniwala ay magsimulang maniwala. Maniwala sa kanila at seryoso sila sa balak nilang gawin sa atin. Dahil dito, ito ang unang peking balita sa kasaysayan. Gusto kong laging tapusin ang palabas natin na may aral sa Biblia. Ngayong linggo, nahirapan akong makahanap ng tamang koneksyon. Noong Biyernes, napanood ko ang broadcast ni Doron Cohen, editor ng Maariv at host sa Galilei Israel Radio, kung saan host din ako. Napansin ni Doron na ang parasya noong nakaraang linggo, ang lingguhang bahagi ng Torah, ay tungkol sa kwento ng mga espiya. Sa mga bilang, nagpadala si Moises ng 12 espiya tig-isa kada tribo para magmanman sa lupang ipinangako. Ibinahagi niya ang mahalagang kaisipan na gusto ko ring ibahagi sa inyo. Ayon kay Don Cohen, ang 12 espiya na pinadala ni Moises ang tinuturing niyang pinakaunang mamamahayag sa kasaysayan.
Ipinadala sila ni Moises, gaya ng mga editor na nagpapadala ng reporter para mag-cover ng balita. Sa madaling salita, sila ang mga korespondente sa gitnang silangan noong panahong yon. Pumunta kayo at tingnan kung ano ang nangyayari doon at iulat ninyo sa publiko. Yan ang sinabi sa kanila ni Moshe. Ano ang mangyari pagbalik nila? Nasaksihan natin ang simula ng makabagong pagkiling ng media at peking balita. Sumulat ako ng libro tungkol sa pag-uulat ng dayuhang media sa Israel kasama si Dr. Ron Schleifer at gusto ko itong tawaging duyan ng peking balita. Hindi ko akalain na ganun ako katumpak. Kaya 10 sa mga tinawag na reporter na mga espiya rin ay bumalik at nagpakalat ng takot. Ipinapalaganap nila ang naratibo ng takot. Isa itong sakuna. Hindi tayo mananalo. Kailangan nating lumayo. Nilalamon ng lupa ang mga naninirahan dito. Lumika sila ng sukdulang histerya. Dinudurog ang diwa ng bansa. Pamilyar ba ito kapag nanonood ka ng balita ngayon? Pero nandiyan din ang dalawa pang mamamahayag na sina Yosua at Caleb. Alam nila ang katotohanan at hindi nila itinatanggi ang mga hamon. Nagbibigay sila ng tapat na ulat tungkol sa mga kahirapan. Pero pagkatapos, hindi nila isinasantabi ang pinakamahalagang katotohanan na kaya nating lampasan ito. Kaya nating magtagumpay. Ang kaibahan ng 10 takot na tiktik at ng 2 tapat ay siya ring kaibahan ng tiwaling medyang gustong pahinain ang ating loob at ng katotohanang nagbibigay sa isang bansa ng lakas para matatag na harapin ang mga hamon nito. Habang tinatapos ang episode, tandaan ito. Huwag hayaang sirain ng takot ang loob mo. Maging gaya ni Yeshua bin Nun, maging gaya ni Caleb ben Yefune. Harapin ang katotohanan, ngunit huwag mawalan ng pananampalataya sa Diyos at sa katotohanang makakamit natin ang ganap na tagumpay. Salamat sa pagsama. Ako si Daniel Seaman. Magkita tayo muli sa Straight Up mula JNS TV Studios sa Jerusalem, Israel.